FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Boyet. 32 years old, from Quezon City. Hindi perpekto ang relasyon ko. May anak kami na kinakasama ko, pero may anak na rin siya sa una niyang kinakasama bago ako. Sa totoo lang, hindi pabor ang nanay ko sa kanya mga idol. Hindi rin kasi naging maganda yung karanasan ni Wela eh. Marami na siyang nakasamang lalaki. At puro dungis na ang nakapinta sa pangalan niya. Pero ako kasi yung tipo ng lalaki na hindi tumitingin sa kanakaraan mga idol. Mas importante sa akin kung sino ka ngayon. Mahalaga sa akin si Wela. At mahal na mahal ko ang anak naming dalawa. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Boyet. And I thank you. Ano ba? Mahal, wala. Pasensyahan mo na si nanay. Tumatanda na yon. Ay nako, sobrang pasakit ko na sa nanay mo. Pwede ba? Pagsabihan mo naman yung nanay mo. Kaya ayoko nang umuwi dun eh. Kung ano-ano sinasabi sa akin eh. Kinakausap ko na nga si nanay sabi ko huwag ka nang masyadong pansinin. Alam mo, tayo na lang dalaw mag-adjust sa kanya. Ay nako, ayoko. Dito na muna ako sa amin. Saka kung gusto mo dun sa nanay mo, di dun ka. Ilang beses ko na nga sinasabi sa'yo na gusto ko nang bumukod dun eh. Ikaw pang pilit ng pilit eh. Alam ko yun. Nahihirapan lang din naman ako. Pupunta dito sa Parañaque. Tapos doon ako sa Quezon City. Nahihirapan din ako. Sunduin at ihatid to yung anak natin. Kung nahihirapan ka, edi wag ka na. Hayaan mo na kami dito. Maayos naman kami dito eh. Sige na, ano ba? Doon ka na nga sa nanay mo. Sasabihin mo sa nanay mo, hindi ako tamad, ha? Ganito lang ako pero marami akong magagawa sa buhay ko. Huwag niya ako masyadong husgan. Linis-linis ng tao eh. Sige na. Dinadaan mo na naman sa init ng ulo eh. Sige, makakarating po yung mga sinasabi niyo po, ha? Okay. Okay na tong oxygen sensor, ha? Salamat, tol. Oo, tsaka kung mag-check engine pa yung auto mo, balik mo lang dito. Sige. Teka, tol. Oh, bakit, Tom? May gusto lang sana akong klaruhin eh. Kayo Ano? pa ba ng yung kinakasama mo, si ngayon, si Wela? Duela, bakit? Hindi, tol. Kasi napag-alaman ko, yung pinsa ko, umuwi kasi ako sa Parañaque nakarang araw. Nakasakay daw sa motor. Bumaba ng motor, nakikipagalikan daw. Ha? Ewan ko, totoo yun tol ewan ko lang. Uy, huwag nga kayo gagawa-gawa ng chismis, ha? Huwag kayong gagawa-gawa ng kwento. Tom, alam mo na malapit ka sa akin, tropang-tropa kita. Baka naman mamaya ibang babae yung nakita ng tropa mo, ng pinsan mo. Tol, ano ka ba? Liit lang ng Parañaque, no? Alam mo namang baluarte namin yung Parañaque, kilala ko lahat ng tao dun. Sa akong sasabihin ng pinsan ko na talagang nakita niya tong si Wela nakikipagalikan sa iba, malamang totoo yun, tol. Ito sinasabi ko lang to, parang namang alam mo, di ba? Teka, tigil mo na yan. Marami pong nakakarinig na ibang tao dito sa shop eh. Pupuntahan ko si Wela sa Parañaque, ha? At saka yung pinsan mo. Sabihin mo dyan sa pinsan mo, kapag hindi niya napatunayan na si Wela nga yung nakikipagaligan sa ibang lalaki, sabihin, talagang
lahat ng mga tumago na siya sa kahit Uy, saan sulok ng Paranaque. Teka. Ano naman ganyanan eh. Nagmamagandang loob na nga lang yung pinsan ko eh. Sinasabihan ka na nga lang eh. Ikaw pa tong nagagalit. Tol, wala naman akong Sinasabi ko lang sa'yo na si Wela, kausapin mo. Eh baka nga mamaya talaga, totoo yun, nakikipagalikan sa motor eh. Tol, sige. Pag hindi nyo na patunayan yan, ha, huwag na kayo babalik dito sa auto shop ko. Maliwanag ba yun? Magmula nang umalis si Wela sa poder ko, marami akong naririnig na bali-balita na iba't ibang lalaki na naman daw ang nakakasama niya. Sinubukan ko siyang kumprontahin, pero hindi siya umaamin mga idol eh. Hanggang sa may nakita akong text message, picture, at chat sa cellphone niya na totoo ang mga paratang sa kanya na may lalaki nga siya. Pero alam nyo, kahit alam kong niloloko niya ako mga idol, hindi ko magawang magalit sa kanya. Na kahit pa iniputan niya na ako sa ulo ko, ako pa rin ang naghahabol sa kanya. Ay, ang sinasabi ko sa'yo, Boyet, gumising-gising ka naman. Para ka namang uhaw na uhaw ka dyan sa babae na yan. Ang dami-rami pang babae, magmamahal sa'yo, matitino. Eh, ikaw to para kang ewan ko ba sa'yo? Nay naman, haga-aga, naghugas ako dito ng plato. Yan yung siniserm mo sa akin. Nay, kahit ano pa mangyari, may anak ko kami ni Wela. Hindi ko po siya basta-basta hiwalayan. Nakakaawa naman yung apo ninyo. Oo. Ando na nga tayo, anak. Ang sinasabi ko sa'yo, kunin mo ang anak mo. Dito mo na palakihin sa Quezon City. Tignan mo, nakikita ng mga anak mo kung sino-sino lalaki yung kinakasama ng nanay niya. Hindi mo nakakahiya yun? Nay, hindi basta-basta ko makukuha ang anak ko. Siyempre, hindi papayag si Wela noon eh. At saka ayoko naman nabubuwag yung pamilya namin. Nay, ayoko naman lumaki na walang tatay yung anak namin. Boyet, sa tingin mo ba, isa ka pa rin ama yung tinuturing ng batang yon? Kung sino-sino nang kasama ni Wela. Diyos ko, hanggang dito sa Quezon City, umaabot ang mga pinaggagawa niya sa Paranaque. Nakakahiya. Tapos ikaw pa tong habol lang habol sa babae na yon. Para kang asong nababaliw sa babae. Di ka mauubusan ng babae, anak. Gumising ka naman. Wela! Wela! Buksan mo itong pinto! Dali! Tagal naman itong babae na to. Dali nang init-init dito sa labas, oh. Ano ba? Sandali. Oh, sandali. Huwag ka Teka. pumasok. Ba't tayo mo papapasukin? Dito na tayo mag-usap. Ano ba? Teka, sino makasama mo dyan sa loob? May kasama ako. Pambihira naman, oh. Wela, oh. Ano ba kasi? Bakit ba? Bigla-bigla ka pupunta dito. Hindi ka nagpapasabi. Eh, gusto ko lang makita ang anak ko. Papasukin mo muna nga ako Ano dito. ba? Sandali lang. Hindi nga. Dito na tayo mag-usap. Ano ba naman, Wela? Hindi ka pa matapos sa mga ganyang bagay, ha? Nakakahiya, oh. Tingnan, oh. Tinitingnan tayo ng mga tao dito sa labas. O kaya wag kang sumigaw. Ano ba? Bakit ka ba nandito? Di ba ilang beses kong sinabi sa'yo na ayoko na? Di ba? Kung gusto mo sa nanay mo, doon ka na sa palda ng nanay mo. Huwag ka na dito sa akin. Wela, hindi ako papayag sa sinasabi mo. Hindi ako papayag makipaghiwalay ka sa akin. Alang-alang sa anak natin. At saka kawawa yung anak natin, ha? Kung gusto mo, akin na lang yung anak ko, dadalhin ko na lang sa Quezon City. Ano ba? Akin na!
Hindi mo makukuha ang anak ko. Akin ang anak ko. Sino nagsabi sa'yo ibibigay ko siya sa'yo? Ha? Hoy, Boyet, kahit ganito ako, inaasikaso kong mabuti yung mga anak ko. Ha? Mabuting nanay pa rin ako sa kanila. Alam ko yun. Pero, tingnan mo. Nakikita ng mga anak natin yung pinagagawa mo. Nakikita ng mga anak natin, tingnan mo, may kasama kang lalaki. Hindi maganda yan. Bakit ano ba ginagawa namin doon? Oh. Nagkikwentuhan lang naman kami. Kaya nga, lumalaki ang anak natin at tingnan mo, magtatanong sa akin yan. Kaya hayaan mo na, nakukunin ko na yung anak ko, doon ko nititira yan sa Quezon City. Hindi nga, ano ba? Ano ba? Ano ba, Boyet? Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Siguro yun yung pinipilit ng nanay mo, no? Grabe impluwensya ng nanay mo sa'yo, no? Ang tanda-tanda mo na. Wala ka pa rin ibang ginawa kundi sundin niyang nanay mo. Kaya pwede ba? Tantanan mo na ako? Tama na yan, ang dami na natin naiinom. Kaya mo, pakalasing ako. Akala kasi ni Luella mayabang yan, babae na yan eh. Akala niya mag-aabol at mag-aabol pa rin ako sa kanya. Ipapakita ko sa kanya na kaya ko mag-isa. Kahit wala siya. Sakto. Tamang-tama. May ipapakilala ako sa'yo. Ito yung sabi nga natin, class dito sa beer house na to. Ayan, si Bernadette. Bern! Lika! Siguraduhin mo lang yan ha, na maganda at sexy yan ha. Hindi kita ipapahiya. Bern. Ito pala Yes, boy. si Boyet. Boyet. Bernadette. Hi, Boyet. Oy. Boy. Sakto hindi mo ako binigo Oy, Buboy. May budget ba tong kaibigan mo? Teka. Alam mo naman na medyo mahal ako. Ay, sabihin mo lang, si Buboy hindi naman magdadala ng pipitsugin dito. At saka budget lang ba ang kailangan mo? Oo, bakit? Ito lang yung gagawin natin Pipicture lang tayo na nakasampa ka sa akin. Ha? Pwede bang i-post ko sa Facebook para pakita ng asawa ko na kaya ko ang kaya niyang gawin. Ano ka ba? Sandali lang, ha? Hindi lang yun yung kaya kong gawin. Gusto mo mag-picture pa tayo ng magka-kiss? Parang ganito. Ha? Teka lang. Nagustuhan mo ba? Gustong-gusto Teka boy iiwan ka namin dito. Sige lang Boyet. Kaya mo yan pare. Dali mo na yan. Sige. Tara. Bye, Boboy! Magang umaga Sino ba yung tumatawag na to? Isabela? Teka. Hello? Hello? Bakit ka patawag Tagal mo naman sumagot. Igising ko Nakailang lang tawag na ako. Tignan mo, nakalimang miss call na ako. Ano ba? Ano ba ang problema? Ba't napatawag ka? Dito ako sa Quezon City. Boyet. Wala na kaming pera eh. Ha? Pwede bang umuwi ka muna dito? Gusto ko sa budget eh. Saka si Junior. Wala nang pangbaon. Ganun ba? Sige. Pupunta ako dyan. Maliligo lang ako tsaka magbibihis lang ako. Ha? Anong oras ka pa makakapunta? Hatid ko na lang dyan. Baka mamaya 1 oras sa biyahe ko. Saka Mag- pwede ba bili ka ng lechon manok? Kasi parang gusto ko ng lechon manok eh. Lechon. Sige. Tsaka walang problema. pansit dun kaila Kuya Boy. Ha? Sige, magbibihis lang ako. Sige, hintayin niyo ako dyan ha. Okay, sige. O Bye. sige, bye-bye.
Maalis muna ako ha. Oh, saan ka na naman pupunta? Nagkukumahog ka. Ipupunta ko lang si Wela. Kailangan ng budget daw doon. Tsaka ulam nila ng anak ko. Ha? Diyos ko naman, Boyet. Para ka namang... Bakit ka bang pupunta roon? Eh, di ba nga, pinalayas ka na? Di ba may lalaki na nga siya, sinasama doon sa bahay na yon? Eh, bakit ganun naman nagmamamadali ka pa, oh? Ma, wala akong pakialam kung may lalaki si Wela. Ang importante, maayos yung kalalagayan ng anak ko. At saka importante doon, buo yung pamilya namin. Diyos ko, Boyet, tignan mo nga yung itsura mo. Lasing na lasing kang umuwi. Tignan mo, may panis na laway ka pa. Maliligo nga. Nagtatakbo ka. Isang tawag lang sa'yo ng babae na yon. Tatakbo ka. Na para kang hindi mapakali. Ha? Ano bang ginawa sa'yo ng babae na yan? Bulag na bulag ka sa kanya. Ma, hayaan mo na. Kaligayahan ko naman to. Tsaka para to sa anak ko. Maliligo muna ako at magbibihis. Kaya na ba? Nako, Basta ako. Boyet! Alam ko na para kong tanga na sunod-sunuran kay Wela, mga idol. Tumatawag lang siya kapag kailangan niya. Pinapansin niya lang ako kapag hindi sila okay ng lalaki niya. Sa totoo lang, nasanay na ako sa ganito eh. Nasanay na ako sa sakit na nararamdaman ko. Pero ayoko sumuko, mga idol. Gusto kong ipaglaban si Wela. Dahil alam ko, sa kaibuturan ng kanyang puso, mahal niya rin ako, mga idol. Kahit papilitin ko yung sarili ko na tumikin o tumingin sa iba, si Wela pa rin ang gusto kong uwian, mga idol. Oh, ito na ha. Marami ng grocery na pinabili ko para may stock kayo dito isang buwan na. Wela. Grabe naman to. Isang sakong bigas pa yung binili mo. Ito pa may mga grocery pa para hindi na kayo mahirapan pa at mabudget mo yung pera mo. Salamat, Boyet, Oh, ganyan yung mukha mo. Pakiusap ko lang sana sa'yo eh. Ay, tutukan mo na lang yung bata. Kalimutan mo na yung mga ginagawa mo. Ako sinasabi ko lang na mo, kang magalit baka magalit ka na naman sa akin. Ano ba? Di ba nga sabi ko sa'yo, tapos na tayo. Gusto ko lang naman humingi ng tulong. Alam mo naman, wala akong malalapitan. Ay, nako. Ba't ba kasi, Boyet? Patay na patay ka sa akin no? Alam mo, Wela, simulat sa pool, ipinangako sa sarili ko na ikaw yung anak, bibigyan ko ng magandang pamilya. Ng magandang pamilya. Tingnan mo naman, lumalaki na si Junior eh. Tsaka, ayoko naman na lumaki yan na walang tatay. At pakiusap ko lang sa iyo, Wela. Ginawa ko naman lahat na. Natanggap ko naman na yung mga ginagawa mo na labag sa kalooban ko. Pero, yan, pinayagan kita. Ay, ewan ko, sa totoo lang, hindi ko pa rin masabi. Ayos lang ba sa'yo? Ganito ako? Sigurado ako kung ano-ano ng mga tinatalak ng nanay mo tungkol sa akin. Sa tingin mo, makakabalik pa ako sa bahay ninyo? Siyempre hindi. Hindi ako papayag. At hindi rin papayag si nanay. Di bale? Ikaw. Basta importante, huwag mong pababayaan yung anak natin. Maghihintay na lang ako. Kung ready ka na. Ay, alam mo, Boyet, kung kaya mo nang bumukod sa nanay mo, baka yun pa. Pag-isipan ko kung sasama ako sa'yo. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y ibigin ka. Ngayon at kailanman,
hindi